welcome back again sa ating Sharing for Bread of God. So today, ating napag-usapan lagi yung pitong espiritu ng mga mensahe ng ating Ginoong Hesukristo para sa atin. So bago natin talakayin, mag-pray muna tayo in the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Lord, nagpapasalamat ako sa iyo sa mga grasya na ibinigay mo sa akin, kag sa mga bagay na talagang ikaw lamang ang makagawa sa aking buhay. Lord, maraming salamat sa iyo, Lord. Lahat na nangyayari sa buhay ko ay mula sa iyo. Yun ho ang aking pinapasalamatan sa iyo, Lord, na hindi mo ako pinababayaan sa laban ko sa buhay. Lagi ka nandyan. Lagi kang nagpo-provide ng mga pangangailangan ko. Napakabuti mo, Lord. Amen. Hello guys, brothers and sisters. Kaya, alam niyo ba, sino pa sa atin yung mag-ayaw na lagi kang ginagayda ng mahal na Diyos, na hindi ka yung problema mo slight lamang na dumadaan sa isip, pero kaagad binibigyan na kasagutan yung mga pangangailangan mo. Ganun ho kaganda ang buhay na kasama ang mahal na Diyos, na akala mo napakahirap, ngunit sa katotohanan ay napakadali dahil nandyan yung mahal na Diyos sa buhay mo. Okay, pagpatuloy natin, brothers and sisters, yung ating isi-share for today. Ito ho yung continuation ng ating pitong espiritong mensahe ng Diyos para sa pitong iglesia, ano? So natapos na natin yung Efeso, natapos na rin natin yung Esmerma at yung Pergamo. Ngayon, dito na tayo sa Thyatira. Alam niyo guys, kung nabasa ninyo or napakinggan ninyo yung mga tatlong espiritu na nauna ko na na-share, yun ho yung mga ipinangako ni Ginoong Hesukristo para sa atin pag tayo ay magtatagumpay. So, babasahin natin yung pang-apat na mensahe ng Espiritu Santo para sa atin. Kaya nga tinawag ito na pitong espiritu na mensahe ng mahal na Diyos na si Ginoong Hesukristo sa pitong iglesia. Kasi Holy Spirit lang naman yung pakikipag-ugnay sa atin. Hindi naman natin nakikita si Jesus Christ sa harap natin ng buhay, ano? Sa imahinasyon naman natin dahil sa larawan na nanatili na hanggang ngayon dahil si Jesus ay naging tao. Kaya mayroon siyang larawan, kagaya din sa mga kaluluhan natin, mga magulang natin, na pag sila ay lumisan na sa mundo, mayroon mga larawan. Ganun ho ang nangyayari kay Jesus Christ. Ganun din ho ang mga pangyayari sa ating mga sa mga saints, sa mga propeta. Kasi naging tao yan sila. Kaya mayroon sila mga picture na ating maaalala. So, babasahin na natin yung pahayag 2 verse 13. Ang sulat sa iglesia ng Thyatira. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Thyatira. Ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang maninigas na parang apoy at paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Nalalaman ko ang ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtitiyaga. Nalalaman kong higit kaysa noong una ang ginagawa mo ngayon. Ngunit ito ang masasabi ko laban sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap ng sugo ng Diyos. Nalinlangin niya ang aking mga lingkod. Ibinubulid sa kahalayan at inuudyukang kumain ng pagkaing hinahandog sa mga diyos-diyusan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikdan ang kahalay na pamumuhay
ngunit ayaw niyang magbago. Pakinggan mo, mararatay siya sa higaan pati ang mga nakiapid sa kanya. Magdaranas sila ng matinding kahirapan kung hindi nila pagsisihan ang kasamaang kanilang ginagawa sa piling niya. Papatunayan ko rin ang kanyang mga anak Papatayin ko rin ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na ako ang sumisiyasat sa puso't isip ng mga taong gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Guys, napakaganda, di ba? Nalalaman ng mahal na Diyos yung ating mga ginagawa. Lahat yan. Nalalaman niya yung mga paglilingkod natin, ang pagtsatsaga ng ating panampalataya sa Kanya, ang ating pagtitiwala, lalo pa kung tayo ay naniniwala ng buong buo at lubos sa ating puso. At lalo nating pinaigtingan yung ating paniniwala sa mahal na Diyos. Ngunit mayroong mga bagay na bilang tao, hindi natin makokontrol yung ating paligid. Sa ating paligid, hinahayaan natin yung ibang tao na mapawala o mapatiwarik sa landas. Wala tayong kakayahan upang ito sila ay pagsabihan dahil na tao lamang tayo. Ngunit ganun pa man, ipanalangin na lang natin sa mahal na Diyos yung mga tao na ating kailangan guidean na hindi natin masabihan ng harap-harapan o hindi natin masabihan ng diretsuhan kasi bilang tao lamang marami ho tayong pag-alinlangan o iniiwasan na mga gulo, mga kung anong mga pananalita. Kaya upang hindi sa atin magtatampo ang ating Panginoong Hesukristo, ipanalangin natin sa Kanya at gumawa tayo ng hakbang upang na kahit papano ating ma-spread out ang kabutihan at ang pag-ibig ng mahal na Diyos. Dahil napakaganda, nalalaman ko ang ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtsatsaga. Nalalaman ng mahal na Diyos o yan. Wala o yan nakatago sa Kanya. Lahat o yan ay alam niya. Kung nalalaman kong higit kaysa noon, una ang ginagawa mo kaysa ngayon. Tama ka. Ito ay isang reflection din sa sarili kong buhay. Tama ho kayo. Noon talagang at ngayon, mas sobra ngayon yung tinatawag na relasyon ko sa mahal na Diyos. Yung relasyon ko sa Kanya na kumbaga lahat sa ngayong panahon ay umaasa at ibinibigay ko na lamang sa Kanya. At ito rin yung isang totoong reflection sa buhay ko na sinasabi ko na ito ay isang refleksyon ng katotohanan ng buhay ko. Ako'y isang makasalanan. Ako ay isang kumbaga ako ay nakapag-asawa ng isang may pamilya. Ngunit pinagsisihan ko yon at dahil alam ko na ang mahal Diyos kinagaydan ako, ako mismo ang naghanap ng paraan upang makikipaghiwalay. Kaya dito ko nire-reflect yung aking sarili na ang pagkasakit ko at yung aking pagkaratay, ito ay kabayaran sa aking mga ginawa, sa aking ginawa. Kaya bago ko ito nabasa, itong nakasulat dito sa Bible ay nagawa ko na yon, nagkamali na ako at nagawa ko na rin yung nagbago ako. Kung hindi ako nagbago, manatili ako nakaratay. Yes, nakaratay ho ako, nagkasakit ho ako, nakaratay ho ako. Kasama din ho yung aking naging asawa, na nakiapid ako. Ito ay totoong buhay ko. Nakaratay din ho siya. Ngunit pinapatawad ko na siya at sana napatawad din na rin ako sa pag-iwan ko sa kanya dahil gusto ko lamang na
maligtas yung sarili ko, no? Yun pang isang bagay na aking harapin upang makausap ko siya na dapat magpatawaray kaming dalawa. Pero ako guys, wala na akong hinanakit o sama ng loob sa kanya. No, ako ang naghiwalay sa kanya, ako ang nagbiya sa kanya dahil sa mali na kasalanan sa mahal na Diyos na nakikiapid ako, no? Dahil talagang nakalagay, no? Nakalagay, Oh, talikdan ang mahalay na pamumuhay, ngunit ayaw niyang magbago, no? Kaya ako'y nagbago talaga. Ayaw kong hindi magbago. Oh, pakinggan mo, mararatay siya sa higaan, pati ang makiapid sa kanya. Yes, naratay ho ako sa higaan. Matagal ho ako nagkasakit na naratay ako sa higaan. So dahil nagbago ako at tinanggap ko yung lahat ng pagbabago, ito ay gumaling ako at lalo ho akong nagtiwala sa mahal ni Diyos at lalo ho ako nanampalataya sa Kanya. So, dito sa sulat ng Iglesia Satyatira, ito ay malaking reflection sa sariling buhay ko, sa totoong buhay ko bilang nakiapid sa taong may asawa. Pero yun lahat ay aking hiningian ng tawad sa mahal na Diyos. So, ito ang ipinangako ng mahal na Diyos pag ikaw ay magbago, kung ikaw ay nakiapid, kung ikaw ay nagkasala sa mga ganong bagay. Ito ang pinangako ng mahal na Diyos. Ganon pa may, ingatan ninyong mabuti ang mga katangiang nasa inyo hanggang sa pagdating ko. Napakaganda, no? Napakaganda. Ulitin ko sa verse 24, chapter 2. Ngunit ang ibang taga-Tiatira na hindi nakinig sa masamang turo at hindi natuto ng tinatawag na malalim na lihim ni bad person. Guys, a bad person, yun ako kasi hindi kasi ako nagmimit lang na yan. Yun si Catenes. So, yun, ganun ho yun. No? Sa lihim ni bad person ay hindi ko bibigyan ng pasanin. Yes guys, kaya nga iniwan ko yun kasi ayaw kong mabigat na pasanin. Ganun pa may, ingatan ninyo mabuti ang mga katangiang nasa inyo hanggang sa pagdating ko sa magtatagumpay. Ito ho guys, ang magtatagumpay. Pakinggan natin kung ano ang ipangako ng mahal na Diyos. Sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko ang pamahalang gaya ng tinatanggap ko sa aking Ama. Ang pamahala sa mga bansa, pamahala siya ang pamagitan ng kamay na bakal at dudurugin niya ang mga bansa gaya ng pagdurog ng palayok. Ibibigay ko, ito guys, itong pinaka-importante, ibibigay ko rin sa kanya ang tala sa umaga. Ang buhay na walang hanggan. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Napakaganda guys. In realidad guys, sa buhay ko ngayon, sa totoong buhay ko ngayon guys, sa realidad, dahil na ako ay nagsisi at humingi ng tawad sa mga pagkakamali na ginawa ko at lalo kong hinigpitan yung aking relasyon sa mahal na Diyos. Alam niyo ba guys na ang bawat hinihingi ko kay Lord, talaga akong nagagampanan at ibinibigay niya. Parang nandyan yung lahat na refleksyon dito, nandito, lalo-lalo na aking hinihingi at inaantay at inaasam ang tala ng umaga, ang buhay na walang hanggan. Kaya guys, magbago ho tayo at i-focus natin ang sarili natin sa mahal na Diyos para sa buhay